Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So bago lahat may sasagutin lang ako kasi may nag-forward sa akin ito. Dito sa video ni Master Gala, mga men. Tingnan natin ha. May sinabi daw dito si Master Gala eh. Mahina talaga makaget si A few Wait lang ah. Mahina talaga makaget si Master Gala. Sobrang hina ng comprehension ni Master Gala. I'm so sorry Master Gala pero ang hina ng comprehension mo. O ito sabi ni Master Gala, moments later. Please do subscribe my new YouTube channel. Mark Vlogs na Vlog. pala guys. Supportahan nyo po mga master, yung mga subscriber natin dyan na, yung lalo na yung mga nakakilala din sa kanya before. Siyempre alam mo naman tayo, pagka kung sino yung mga nagsisimula pa lang, imbis na hilahin natin, magre-react ka ng kung ano-anong pistiha ka. Walang katotohanan. Ay, abangan nyo guys, yung mag-asawa, katunayang sa akin talaga at wala na palang karapatan. Napanood mo ba yun? Nakausap ko yung may-ari. Oh, ano ka? Comment ka, ano? So sabi niya gano'n, comment daw ako Comment niya. Sabi dito, ito yung conversation. Hi sir, good PM. So ito yung content niya nung nakaraan, yung may pinahiya siyang mag-asawa na sa Kim. Naalala niyo 'yon? Yung pinaalis siya tapos kung ano mga pinagsasabi niya doon sa mag-asawa. So ito yung PM daw sa kanya, Hi sir, good PM. Sir, napuntahan mo na ba napuntahan niyo po ba talaga yung DAR ng Mati? About do sa Bitoon po. Hello sir. Hello, sino po sila? Antay ko pa update ng CAP eh. Hello, ako po yung anak na nag-manage daw doon. Hindi naman pala may-ari, nag-manage daw doon, Master Gala. O kahit na siya pa yung anak na may-ari, di ba? Hello, ako yung anak na may-ari po. Anak po ako ni Ricardo Dombrigue. Tama ba? Basa ko. Papa ko po ang nag-manage noon for 30 years. Nag-manage pala, hindi pala anak ng may-ari, nag-manage doon. At yun na nga, pilit inaangkin ng mag-asawa, mga gunggong na yon. Ang kakapal po nila, sabi ko ni Master Gala. Doon din po kami pinanganak sa bahay na yon. So sabi ni Master Gala, Karapatan. Napanood mo ba yun? Nakausap ko yung may-ari. Oh, ano ka? Comment ka, ano ka pa? Gigil ako sa iyo eh. Sa abang yung interview guys ha. Ano yung mga so daw nakausap, mahina pa rin talaga ang comprehension ni Master Gala. Sabi nga ng korte, 'di ba? Ang ginawa mo kasi doon forcible entry. Hindi usapin dito kung sino may-ari doon o hindi. Ayan nakalagay dito, 'di ba? Sa jurisprudence ng Supreme Court, prior possession at hindi pagmamay-ari ang pangunahing issue sa kasong forcible entry. Wala nang problema doon kung may-ari yun o hindi. Ang problem doon, meron na silang prior possession doon sa lugar. Paano ko ba maipapaliwanag to? Prior possession sa lugar. Ayan ang jurisprudence na yan, GR number 215166, Rico versus Castillo et al. 'Di ba? Yan yung Associate Justice na Jose Maidas Marquez. 'Di ba? Paano ko ba maipapaliwanag 'to? Kasi yung domain nila considered as sa kanila 'yun eh. Kaya sila pa yung may-ari ng lupa o hindi. Lalo na ikaw pupunta ka pa doon na hindi ka rin naman na may-ari, parehas lang kayo hindi may-ari. Parang ganito Walang may-ari nitong lupa na 'to. Nag-squat ako dito. Kahit ba naman squatter ako dito eh. Kasi meron ng parang domain ko na 'yun eh. Biglang papasok ka dun sa domain ko, prior possession kasi ang pinag-uusapan, pwede kitang paalisin doon. Actually nga, yung napag-usapan nga namin ni Sir Oyabak, di ba? Kahit mismong may-ari na ng lupa, hindi niya agad-agad pwedeng paalisin doon yung nag-squat. Unless ipag-uutos ng Supreme Court, dadaan ka pa ng Supreme Court. Lalo na itong ni Master Gala na hindi rin naman siya yung may-ari. Prior possession ang pinag-uusapan, hindi pagmamay-ari ng ang pangunahing issue sa kasong forcible entry. Ano ba? Master Gala, kahit interviewin mo pa yan, yung pinapakilala mong may-ari ng lupa, talo ka pa rin kasi nag-forcible entry ka doon sa domain nila. Nakukuha nyo ba ibig ko sabihin?
Maliban na lang kung totoong may-ari. Minsan nga, katulad nung sinabi dito magkakaproblema pa rin kahit yung mismong may-ari ang nagpaalis dun pagka matagal na nakatira dun yung yung tao. Nangyayari yan. Kailangan ng court order kasi ganito yun kahit sino kasi pwedeng pumunta dun sa lupa na yun. Let's say, may nakatira dun na 10 years dun sa lupa na yun. Tapos biglang may pupunta dun na ito yung titulo. Ako yung may-ari, umalis kayo dito. Agad-agad. Hindi mo pwedeng gawin agad yon. Kasi yung pwede kasing i-consider na yung dala-dala mo peke kahit pa ito'y totoo. Kailangan i-prove mo munang totoo ito. Saan mo ipoprove? Sa korte. Ngayon, pag na-verify na ng korte sa iyo yun, saka mag-order ang korte para palisin mo yung mga squatter doon. Court order. Nakukuha niya na o hindi pa? Kaya yung mga may-ari na yan, ano ba? Hindi pa rin talaga naiintindihan ni Master Gala. Kahit interviewin mo yan, kahit kampihan ka pa nung sinasabi mong quote-unquote na may-ari, talo ka pa rin doon sa kasong forcible entry. Dahil domain na nila yun Subukan mo ngayon yung mga squatter sa tabi ng release ng tren. Kahit hindi nila pag-aari yung release ng tren, pumasok ko doon sa bahay nila, pwede ka pa rin kasuhan doon Kasi yung prior possession ng pinag-uusapan. Pwede nga, ganito, nangungupahan ka sa isang bahay. Di ba? Inuupahan mo. Kahit yung mismong may-ari na nung inuupahan mo, pumasok doon sa loob mo, pwede mo kasuhan ng trespassing din yun Diyos ko naman, Master Gala, para namang, ang hina naman ng ulo natin. Sorry ha, minsan kasi dapat alamin mo yung, yung argumento Kahit mag-interview ka pa, nasakim yung mga nandoon, di ba? Sablay ka pa rin. Naku. I-try mo ilabas yung video na yan, ika-counter reaction namin yan ni Sir Oyabak. 'Di ba? Anyway, patuloy tayo dito sa dito sa ating main video. Wait lang may siningit na video dito Matagal ko nang napapanood ito. Ito yung multo daw sa elevator. Tingnan nga natin 'to. Matagal ko, lagi ko lang nakakalimutan to react pero this time, sige, anuhin na natin. Sir? Takot sir, takot. Takot. Sir, nagbulat kasi sir, may sumabay dito sa elevator. Sa 2.5 niya. Paso yun na lang kay Glenn. Anong 2.5? What do you mean 2.5? Alam ko may mga code yung mga guard na yan, May code nga sa sa asawa 2.6 ba yun yung pag sa asawa? May code yung mga yan Ano yung 2.5? Yung mga guard yan, alam ko may mga nanonood sa aking guard Ano po yung 2.5? Paki-comment nga. Walang problema sa elevator, yung piloto lang ang problema sa piloto. Kasi umiyak ka. Sir? So dito sa video na to, ang nagiging problem ko kasi sa video na to, yung narrative based lang sa kwento. 'Di ba? Pero hindi ko naman pwedeng husgan yung malay mo totoo naman talaga na may mga ganon na nangyari. Pero wala tayong makikita na pwede natin i-debunk Kundi yung sinabi niya lang, malay mo totoo nga naman na nakita ni ate yon. Or pwede naman ako maniwala doon. Kaya lang, ang argument dito, totoo ba? Kasi hindi naman iiyak yan ng walang dahilan Ang argument ba dito, totoo bang multo yung nakita ni ate? Yun ang hindi natin masasagot. Kasi wala namang footage na na maipapakita Kung natakot siya, walang argument, natakot talaga siya, umiiyak Kasi yung cause ng takot niya, yun ang hindi natin masasagot. Di ba, sana kung may nakuha sa CCTV,
or kung ano. Pwede kasi inaantok si ate nung time na yon na parang naalimpungatan siya. Kasi syempre ang gawain niya lang naman mag-drive ng elevator, 'di ba? Baba taas. Hindi mo may iwasan na medyo makatulog or yung parang mag-daydream ka, 'di ba? Na-explain naman lahat ng science 'yun. Pero hindi ko rin naman i-dismiss na baka totoo din naman talaga yung naranasan niya. Kaya lang wala tayong madidebunk dito eh. Wala kasing video kung paano nangyari yung eksena na 'yon, mga kababayan ko. Kaya I'm so sorry, no. Sa atin kasi, sa akin inconclusive kasi yung video eh. Anyway, proceed tayo do sa main topic natin. Ito yung video. Ang title nito, ang kababalaghan dala ng white lady daw sa daang marinig. So play natin. Ano nangyari doon sa paa ni tatay? Sa 15 taon ng pamamasada ng tricycle ni Mang Ador, Baka may diabetes si tatay. hindi niya akalain na malalagay sa alanganin ang kanyang buhay dahil sa isang kahindik-hindik na karanasan habang siya'y bumabiyahe isang gabi sa Daang Marinig. Nung panggabi ang biyahe ko, wala akong sakay at matuloy ng takbo ko. Pagdating ko sa may ibabaw ng tulay, parang bumigat. Sumilip ako sa loob. Nakita ko may nakaupo na nakasuot na puting-puti at mababok. Nakakakos ba ng ng timbang ang multo? I mean, sa bagay, may mga kwento na pag nafe-feel mo na tumatabi sa'yo, lumulubog yung higaan. 'Di ba? Pero, pwede kasing ang mangyari, pinapagalaw ng multo yon, hindi dahil mabigat siya. Pero who knows, no? Nakakakos ba ng bigat ang multo? May timbang ba ang kaluluwa? Or ang multo? Tumatakbo sa tricycle, tumalo na ako. Kasi kung may wait lang ha, sorry kung pinigilan ko uli. Kung may timbang kasi ang multo, di sana sa mga haunted na lugar, mabigat na talaga. Magigiba yung Wala lang, naisip ko lang, no. Nagpagulong-gulong ako. Pagkagabi, hindi na ako nadaan dyan. Umiikot na ako sa butong. At natatakot nga ako eh. Lalo na pagka yung maambon-ambon. Kahit sino, ang daming nakikita rin. Saang lugar kaya yan? Ganito rin di umano Nakabuyaw. nangyari sa pinakahuling aksidenteng naganap dito. Ang bigit kumulang alauna ng madaling araw, noong April 26, sa Daang Marinig may nangyaring aksidente. Base sa kwento ng mga witness, ang kotse din na ito ay medyo may kabilisan ng kanyang pagmamaneho yung driver. May nakita. Bigla na lang sumampa sa gutter. May gutter kasi doon sa may tapat ng arko. At lumipad na siya. At doon bumagsak sa may left side ng daan. Dinala agad siya sa ospital ng mga first responder. Namatay din ng magabad ng 2:40 AM. Siguro dahil sa daming sugat sa katawan. Sabi ng mga bystander doon, mga nagkukwento, bago daw lumabas yung driver, parang may nakita siya sa kanyang... Wala naman. Unfair naman yun.
Kung account lang ng mga nagkikwento, hindi nang galing mismo dun sa namatay. Kasi kung papansinin mo yung istorya niya, 'di ba, na disgrasya, inaabangan ko nga na ang magsalita yung na disgrasya eh. 'Di ba? Ito yung nangyari, no? So nagda-drive siya. Bigla na lang sumampa sa Bigla gutter. na lang sumampa sa gutter. Kasi doon sa may tapat ng arko. Oh, At lumipad na siya. lumipad siya, Doon no? bumagsak sa may left side ng daan. Dinala agad siya sa ospital ng mga first responder. Namatay din nung magabad ng 2:40 AM. Siguro dahil sa daming sugat sa katawan. Sabi ng mga bystander doon, mga nagkukwento, bago daw lumabas yung driver, parang may nakita siya sa kanyang mirror na kaya parang na out of control din sa natakot. Hindi ko binabay yun eh. Kasi, hindi, let's say, sige, may naikwento nga pwede kasi nangyari nakatulog ito eh. 'Di ba? Siguro kung ano man yung nakita niya na yun, yun, imagination niya. Kasi kung tutuusin lang, pagkagabi talagang ganyan minsan, kahit yan sa pagmumotor na nga lang, minsan nga nakakaidlip-idlip ako eh. Pag galing sa exploration. Pag nasa highway. Nangyayari yun eh. Siguro produkto yun ng pagkaantok niya. Kung may nakita man siyang ganun, kasi kung may makita, kung alerto ka at may makita ka man na ganun, I don't think na mawawalan ka ng control nun. Siguro bigla kang pepreno, no? Pero hindi, sa experience nyo ba? Feeling ko nakatulog ito eh. Tapos yung nagkwento pa, hindi pa reliable. Hindi naman nanggaling yun dun sa mismong biktima eh. Pero pwede naman mangyari din yun na nakwentuhan sila bago mamatay. Yung bata, tulungan niyo yung bata. Yung bata. Di umano ang biktima, may sinambit ng ito'y bumaba mula sa nabanggang sasakyan. Ngayon, may mga dumating na mga barangay, mga pulis, bago yung ambulansya. Isinakay siya sa ambulansya, ayaw siya sumakay dahil sabi niya, may sumakay daw sa kanyang bata, yun daw ang tulungan, yung bata. Maliban na lang kung marami magpapatunay niya na sinabi niya talaga. Kasi minsan yung chismis din kasi, no? Kasi ang sabi ni ate daw, baka mamaya hindi naman siya yung first responder doon, narinig niya lang yung chismis na yon. Hindi, nagiging skeptic lang ako ha. Pwede kasi mangyari yung mga ganyan eh. 'Di ba? Bakit? Ewan ko. Hindi, wait lang Bakit mo sasabing tulungan yung bata na nakasakay sa likod mo kung alam mo na wala ka namang sakay-sakay na bata na bigla na lang siyang lumitaw doon? Pwede sana ang ikwento niya, bigla na lang may lumitaw sa likod ko eh. Pero hihingin mo na tulungan yon, yung nasa likod mo. Alam mo naman sa sarili mong walang sumasakay sa'yo. Ba't tutulungan mo yung hindi sumakay sa'yo? Magulo, no? Hindi, ibig ko sabihin, pwede niya sabihin, hindi, biglang may lumitaw na bata sa likod ko eh. Yun, pwede niyang sabihin yon. Biglang may lumitaw, natakot ako. Pero yung sasabihin yung tulungan yung bata sa likod niya, na alam niya namang wala siyang, bakit mo tutulungan ang multo? Pero sabi nung pinanggalingan niya na pinuntahan niya, wala daw ba? Just imagine, itong mga to, hindi naman ito first responder dun eh. Yung mga typical na itsura ito ng mga human CCTV. Kasi minsan, tandaan nyo mga kababayan ko, yung pagpasa kasi ng chismis, iba-iba na yung nagiging resulta niyan eh. Na-discuss ko na ito before. Hindi na natin alam yung original na sinabi dahil ito mga second-hand information na lang itong mga, lalo na ito si ating nakaputi na mataba na to, na ganyan ang typical na itsura ng human CCTV, di ba? Yung pagpasa-pasa kasi ng chismis, naiiba na yung konteksto minsan.
For example, dito sa ano, sa bahay ko, no? Yung kapitbahay namin, namatay yung katulong nila, yung kapitbahay namin. Magtatanong, ano nangyari? Doon sa tabi nila bungo, namatay daw yung katulong. Doon sa tabi nila bungo. Ano sabi? Yung kila bungo daw, may namatay daw na katulong. Tapos papasa, yung katulong ni bungo namatay daw. I guess, ano sabi, yung pagpasa na bandang huli, pinatay daw ni bungo yung katulong nila. Di ba, iba na yung kaya pagka, halimbawa, doon tayo sa main source, kumuha, proven na ganun talaga yung nangyayari pagka nirelaya natin na yung chismis, hindi yung first-hand account. Di ba, may dagdag bawas na yun eh. Totoo yun, hindi naman ako nag-iimbento na ganun talaga ang nangyayari. Kadalasan kasi nangyayari talaga yun. Hindi na yung original yung kumakalat, yung modified version na. Batang kasama ko siya. Wala naman siyang kasama ng time. Sabi kasi nung mga kasamahan, galing daw siya sa inuman nung time na yun. Ang misteryosong bata nga ba ang maaaring dahilan ng naturang aksidente? Human error pa rin. Kasi itong kasong hawak ko, siya, intoxicate, lasing siya. Ayon sa record ng pulisya, umabot na sa halos 15 ang aksidenteng nangyari sa Daang Marinig mula Enero ngayong taon. Hindi pa kasama rito ang ilang minor incidents na hindi na nire-report pa sa kanila. Yan, nung araw yan, hindi daw kalabaw, hindi masusuotan ng tao ng kalabaw. Kasi puro sukal yan. Ang sabi kasi noon, yun daw, ni-rape. Sabi daw noon, ni-rape. Yun. Hindi ngayon, magpapakita yun. Nito lamang taon, isang aksidente ang naganap kung saan isang kotse ang bumaliktad sa kahabaan ng... Grabe, Ayon sa kwento, galing daw sa birthday party ang nakainom. mga sakay nito. Aminado ang driver na nakainom sila pero nasa maayos na kalagayan pa naman daw siya para Ang magdidetermine nun, yung pagkamataas yung alcohol level ng katawan mo. Diba? Sometimes kasi kahit lasing ka, feeling mo, okay ka pa. Lagi naman nangyayari yan yung mga susuray-suray na. Sabi, hindi, okay ako. Diba? Hindi ikaw ang magsasabi nun sa sarili mo. magmaneho. Ang ilan nilang kaibigan na pumunta sa lugar, kumuha ng isang litrato ng tumaob na sasakyan. Yan. Laking gulat nila dahil tila maaninag daw ang isang imahe na kalahati ang mukha na animoy nakangiti sa ibabaw ng Puno, yan eh. kotse. Paredolya ito, man. Ulitin nga natin yon. Ng kotse. Kalahati ang Puno ito eh. Ito yun sabi nila, ito daw, muka daw ito, kalahati ng muka, nakangiti daw. Puno ito eh, sanga ito ng puno doon. Paredolya ito, confirmation bias, naghahanap ka lang ng kababalaghan. Katulad nito, kakulay niya nga ito eh, itong puno sa tabi. Ito puno din to, sanga din ito ng puno. Ito parang sanga, dahon yan, o kung ano pa man yan, Pero ito, puno ito. Ang sabi daw nila, nakangiti daw ito, nakalahati daw ang muka. Parang pinilit na lang. Kayo, naniniwala ba kayo niyan? Kung isusum ko, mukha nga naman talaga siyang kalahating muka. Ito yung mata, nakangiti. Diba? Pero sanga ito ng puno. Hindi ito, hindi ito kababalaghan. Yan. Kayo, kababalaghan ba yan para sa inyo? Hindi. ang mukha na animoy nakangiti sa ibabaw ng kotse. Ay, hindi pala siya sanga ng puno. Parang siya, katawan ng puno. Ipinasuri namin sa isang eksperto ang larawang nakunan sa lugar ng aksidente upang malaman kung isa nga ito sa mga elementong nagpaparamdam sa naturang lugar. Sa unang tingin ko parang sabi ko baka
usok-usok lang. Tapos nakikita nyo na in-enhance ko yung image niya para makita natin. Hindi naman siya ghost or anything. Palagay ko something in the background. Baka bakod o puno. Puno, di ba? Kasama yung theory ko dun sa... Napipick up ang ilaw. So, tapos siguro play of lights. Merong ilaw din, may shadow. So, mukha siyang mukha para sa ibang tao. Pero kahit nasabihin natin mukha, hindi mukha ng tao eh. Parang mascara dahil straight, very straight hair. Tapos may ganun butas para sa... so, I think it's imahinasyon lang ng mga tao na may nakikita silang ghost or anything. Kasi confirmation bias yan, hinahanapan mo kasi. Kasi may balita doon na may something doon sa lugar na yun. Hahanapan mo talaga ng ano yun, ng dahilan. Kasama ang paranormal investigator na si Adam, Yan! namin Very good. ang ng daang marinig. Idol ko yan eh. Madalas raw makita ang mga ligaw na espiritu. Yun, tulip. Ito, oh. Yun. Yan. Diyan. Yan. Yan. That. Yan. That area. Compass readings, kumusta? Compass reading. Any fluctuations? Masyadong ano lang talaga siya no. Pero to be fair, mas accurate talaga gamitin ang compass pan-detect ng EMF. Ng electromagnetic field. Kaya lang, suntok sa buwan yan na makakuha ka ng resulta. Nakakuha siya ng resulta ng fluctuation ng EMF sa bahay na pula. Na-confirm naman talaga malakas ang EMF reading talaga doon. Kaya lang, sa sobrang lakas ng EMF reading doon sa bahay na pula, parang ano na siya, OA na siya para sa multo. Kasi ang multo kasi, pagka naglagay ng reading niya, nawawala yan. Ibig sabihin, gumagalaw siya dapat. Yung sa bahay na pula, kahit maghapon ka doon, buong araw ka, hindi bumababa yung EMF reading eh. Sobrang taas talaga. So, step by step nirule out ko. I'm basically measuring the variable temperature. The temperature is consistent. Kasi if this place, kung may paranormal or whatever dito, mag-jump up in the, halimbawa, right now, you see it's 29, naglalaro siya between 29 and 30.7, 30.8 degrees Celsius. Now, if you're talking about something malevolent which is causing all of the accidents, mag-jump yan. So, pag-scan yan, magiging 21, 39, tapos magiging 24, tapos magiging 35. So, up, down, up, down. Ngayon, yung discrepancy yan, halimbawa yan, uminit siya kasi lumapit yung flash ng camera. So, basically, the temperature is behaving normally. So, in terms of thermal, okay namang thermal readings dito. Sa pagtatapos ng kanilang pag-iimbestiga, walang nakitang kahit anong kababalaghan ang grupo nila Adam sa lugar. Kasama ang senior engineer ng Department of Works and Highways ng Laguna District na si Remington, minabuti naming baybayin ang kahabaan ng daang marinig. Ayan, ito na po yung arko. Diyan daw nangyayari yung mga nakikita ang mga white lady. White lady. At ayan, gaya nga sabi nyo, isa lang po yung yung ilaw. Ito, oo nga, pagbaba mo bigla siyang baba. Although hindi ganun ka baba, pero magugulat ka. May factor yung daan, no? Alam mo, maganda itong mga ganito, yung pag may mga claims na ganyan. Yung ginagawa kasi ng KMJS minimal lang eh. 'Di ba? Mas maganda sana kung alam mo 'yon, yung parang talagang sinusubukan nila. Dahil marami pang motorista nung dumaan kami ni Sir Ton dito sa kalsada, mabagal lang yung pagpapatakbo. Kaya kahit medyo nakakagulat yung biglang pagbaba o yung slope ng tulay, ay maingat naman tayo na nakatawid. Pero para sa mga mabibilis nga na magpatakbo, maintindihan natin kung bakit magkakaroon ng mga aksidente sa mga insidenteng iyon. Biglang gumanon. Sir Ton, ano po bang na-observe niyo po nung dumaan tayo dito? Yung ating tulay, marami siyang kulang na safety features such as yung approach niya bago magtulay, then yung mga railings niya, at kung maaari, sana naigit na yung tulay.
Dahil sa left side niya, kung mapapansin nyo, is edge of road na agad siya, edge of bridge na agad siya. So, kung mabilis man magpatakbo, may chance na sa left side, pumaling ang sasakyan. Lalo na't hindi rin pantay yung pag-angat niya sa tulay. Sa aming pagbaybay sa Daang Marinig, kapansin-pansin ang ilang bahagi nito na madilim dahil sa kakulangan ng ilaw ng poste. And then meron pala nung warning Meron na warning. accident prone siya. Napansin niyo po ba? Hindi kapansin-pansin yung warning niya dahil Hindi ka pansin-pansin. Oy, sa right side tayo pero baka ang budget niyang ng warning na to, 5 million yan ha. Yung alam mo yung ginawa na parang may masabi lang na naglagay ng warning. 'Di ba? May intindihan ko sana nagpa-print na lang kayo ng tarpaulin diyan sa mismong arko na nakalagay mag-ingat. 'Di ba? Pero yung ganyan, akala ko nga minsan pagka inung unang kanina, alam mo yung parang lang siya, yung sa election, poster sa election na hindi mapapansin. Katakot yun, baka mamaya budget ni Kapitan dyan, 5 million ha. warning niya is nasa left side na hindi na drivers. Oh, tama. Mali itong tong warning nasa left side dapat nasa kung nasa side dapat yan nung papunta doon, di ba? Hindi Kalaki dapat ang warning or ano po ba dapat yung mga dimensions niya? Sa before the tulay, meron tayong mga standard set na designs kasi ng warning. Yung warning natin, wala siya sa standard design at color red pa siya. So, yung ilaw natin, color yellow, then yung red natin, talagang possible na makita. Lalo na't madilim sa lugar. Kulang sa ilaw rin mismo yung ating... Pangit nga yung yung kulay. May art din pala yung kulay niyan, Kaya yung head pala namin ng visual merchandising, inaano din yung kulay na gagamitin sa mga signage. Paunawa mula kay Cap Emil Lirio. Kung ang investigasyon ng mga otoridad ang pagbabasehan, bukod sa posibilidad ng human error, malaking dahilan ng mga aksidente sa Daang Marinig ang hindi maayos na istruktura ng tulay nito. Sinasabi namin sa engineering sa ating City Hall na kailangan i-reconstruct yung tulay na yun dahil... Paano naman kasi ilalagay? Tinan nyo naman. Paano naman kasi ilalagay doon signage? Nandun pala yung parang ni Sir Lirio. Yung pangalan nila dito sa right side. Kaya dito nila, mas importanteng mapansin yung mga pangalan nila doon kesa dito sa warning sign na to. Kaya hindi dito. May puno naman doon na pwedeng paglagyan. Kaya lang, mas importanteng nakalagay doon yung mga pangalan nila. Kesa dito. Oo nga naman, napaka-bullshit naman na dito mo ilagay sa kabila. Mga tao papunta dito, kanan yung ruta ng mga tao Di ba? Dahil maraming cause of accident doon. Dahil nga doon sa medyo kaangat siya. At the same time, wala siyang warning device. Dahil paggabi, hindi mo akalain na kaangat pala yun. Kaya ang tendency ng mga motorista, pag umangat yung sasakyan na out of control na siya sa manubela, babangga na siya. Hindi na niya makontrol. Lalo na pagkalasing. Tsaka inaantok galing sa trabaho. Sa panahon ngayon kung saan maaari nang maipaliwanag ang mga pangyayari dahil sa tulong ng teknolohiya o masusing pag-iimbestiga, mabuting bago tayo magbigay ng kahit anong konklusyon, mag-isip muna ng mabuti at maging correct. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Victoria Tulad, kasama sa isang brigada. Correct, magsuri muna. So, tapos na naman po ang isang araw natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good night. Bye-bye.